plant in tears will harvest with shouts of joy. They weep as they go to plant their seed, but they sing as they return with the harvest. Nawala kasi yung action na, Psalms 126, verse 1 to 6. When the Lord brought back his exiles to Jerusalem, it was like a dream. We were filled with laughter and we sang for joy. And the other nation said, "What amazing things the Lord has done for them." Yes, the Lord has done amazing things for us. What joy! Restore our fortunes, Lord, as the stream renew the desert. Those who plant in tears will harvest with shout of joy. They weep. They weep as they go to. They weep as they go to plant their seed, but they sing as they return with the harvest. Wait lang po, ginagalingan niya po. So, ayan po. Charot. So, ayan po. Psalms 126 verses 1 to 6. When the Lord brought back his exiles to Jerusalem, it was like a dream. We were filled with laughter and we sang for joy. And the other nations said, "What amazing things the Lord has done for them." Yes, the Lord had done amazing things for us. What joy! Restore our fortunes, Lord. Ay, umiyak si Ken. Restore our fortunes, Lord, as streams renew the desert. Those who plant in tears will harvest with shouts of joy. They weep as they go to plant their seed, but they sing as they go back, as they return but they sing as they return with the harvest. Psalms 126. ba't ginalingan nyo? O hindi? Game na ba? Wait lang, kinakabahan ako. Psalms 126, verse 1 to 6. Ay, tama ba? Tama. When the Lord brought back his exiles to Jerusalem, it was like a dream. We were filled with laughter and we sang for joy. And the other nations said, "What amazing things the Lord has done for them." Yes, the Lord has done amazing things for us. What joy! Restore our fortunes, Lord, as streams renew the desert. Those who plant in tears will harvest with shouts of joy. They weep as they go to plant their seed, but they sing. Wait, kinakabahan kasi. But they sing as they return with the harvest. Okay, isang malakas na palakpak. Grabe, no? It will remind us na tayo ay nasa great harvest. Pangako na ng Panginoon yon. Sabi doon, the other nations are already saying, "What an amazing thing has done." No? Ma-remind tayo na hindi biro yung ating ginagalawan ngayon, yung ating tinatayuan ngayon. Maraming umiiyak sa ating pag-i-invite. Katulad tong week na to, no? Dapat ang dami nating na-invite, dami nating napuntahan campus, pero binabagyo. Walang pasok hanggang bukas na raw po yan. But anyway, may plano ang Lord. So naniniwala tayo na tuloy pa rin kung ano man yung activities ninyo. Tuloy pa rin natin. Tuloy pa rin ang MWF EJR. Walang nakakapigil. Okay? Sige, tayo po'y magsimula na. Pastora Blessa. Tayo pong lahat ay tumayo na.
handa na kayong kumanta para sa Lord? Amen. Sige po, magbasa tayo. Awit, Psalms 23. Hindi po. Ay, wala na yung verse natin. But it has something to do with entering the presence of the Lord with praise. Sabi po sa Psalms chapter 143, I will exalt you, my God and King, and praise your name forever and ever. I will praise you every day. Yes, I will praise you forever. Great is the Lord. He is most worthy of praise. No one can measure his greatness. Let each generation tell its children of your mighty acts. Let them proclaim your power. Amen. Are you ready to proclaim God's sovereign power through these songs na ating kakantahin? Amen. Ano man ang pinagdaanan natin this week? Anong bagyo yan? Literal o medyo emosyonal? O anumang aspeto ng buhay natin? We will always sing praise to the Lord. Amen. Come on, let's celebrate. Hindi yung panahon, pero ang Diyos. Oh
babalikan kundi ang pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah. Let's worship the Lord. Purihin natin siya with our lips, with our songs, no, with the harmony. Kung kaya niyong bumirit, sige, bumiritan natin ng Panginoon. Let's offer a love song for the Lord. Let's play a beautiful music para sa Panginoon ngayong gabing ito. Wala kaming nais, Panginoon, kundi ang purihin ang iyong dakilang pangalan, O God. Itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya
lips, yung puso namin, Panginoon, ang umaawit para sa'yo sa gabing ito. Kapangyarihan sa'yo at magpakailangan. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo. Sa gitna ng bagyo, Panginoon, gusto namin ideklara kung sino ang tunay na Diyos. Mas mataas ang iyong pangalan kaysa sa mga sirkumstansya namin, sa mga kasakitan namin, O God. Ang karangalan, kapangyarihan ngayon, at magpakailanman. Sa ulit pagkakataon, awitan. Purihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. The sweetest name we know, the name of our Lord Jesus Christ. Father, we pray na i-bless niyo po ang aming service this afternoon, this evening, God. Dalangin ko, Lord, na ingatan mo po yung mga kapatid namin na papunta po sa lugar na ito. We save them, protect them, Panginoon, from any form of harm, Lord God, or accident. Lalong higit, Panginoon, I pray for a good internet connection para po sa mga kapatid namin na nasa online at the moment, Lord. May you bless them, Lord, kung paano mo kami kinatagpo sa lugar na ito. Lord God, may your presence transcend every place, Lord God, at this moment. Katagpuin mo sila, encounter mo sila supernaturally. Bless mo, Panginoon, with your holy presence, Lord God, ang kanila pong buong sambayanan, ang kanila pong buong kwarto, Panginoon, kung saan man sila nanonood sa oras na to. Supernaturally, Lord God, the people na kasama nila sa oras na to would feel you, would encounter you, and they would just be attracted to the light that is in us. Lord, maraming salamat. May you bless us, Lord God. We pray all these things with thanksgiving in our hearts. In Jesus' name, amen and amen. Lakpakan po natin ang Panginoon. Pwede po tayong umupo. Tayo nakaupo. Okay. Yan, katulad ng sinabi natin, no, yung mga nakaraang gabi, kung mapansin nyo, yung Psalms, ang kukunti lang ng verses, no? May 3, may 4, may 5, okay? Kaya maraming chance pa kayo, no? Kung tayo ngayon, bombarded tayo ng mga naririnig nating maybe this time, palitan natin. So this time, Lord, yung papapasukin ko sa tenga ko, sa puso ko, salita mo lang at magme-memorize ako. So encourage the adult, no? Hindi yung matanda na kami, mga kabataan na lang, hindi po. Kasi wala tayong ibang sandata, wala tayong ibang pwedeng ipanlaban sa mundong ito kung hindi ang salita ng Diyos lamang. Amen. Okay, so next nating assignment is 1 Corinthians 13. O kasi matatapos na tayo sa Corinthians bukas, no? 15 na. Tama ba? 15 na? Okay? So bago tayo pumunta ng 2 Corinthians, hindi tayo naiwanan. Ano daw ang tunay na pag-ibig? Ayan. So pumepeg-ibig tayo. Kailangan natin yun, no? Yung mga gifts ng Holy Spirit, natapos tayo sa 12, spiritual gifts. Ang pinakadakila daw sa lahat, there are 3 things that remain. Ano yun? Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Ayan. Yung teacher pa ako, pinapamemorize ko yan sa mga estudyante ko. Oo, motivation. And ang sarap pakinggan, no? Ngayon lang, yung kanina po, yung Psalms 23, hindi mo lang siya nauunawaan, nararamdaman mo siya. No, yung kanina, tinatagalog ni Pastor Nestor yung aming NKJV. King James Version, karamihan na ang nag-decide. Pa rin nung tinagalog, mas maunawaan mo. Ano yon? Valley of the Shadow of Death. Ano nga uli yun, Pastor? Grabe. Oo, grabe, no? Ano pa yung isa doon? Yun na nga. Baka mamaya, pag sino handa sa pastor? Matapang daw si Ida. O kayo mag-asawa, halika kayo dito. Kasi dapat good example tayo. Dali, o, kayo mag-asawa. New King James.
Doon kayong dalawa para may ano. Oo. Bago tayo makarinig ng salita ng Diyos. Ikaw yung magtatagalog din. Oo. Kaya niyo yan. Oo. Share kayo, Mike. Ready ka na? Dali na, game. Sabay tayo, sabay na. Hindi, ano, go lang. Sabay na. Para hindi halata pag may nagkamali. Okay, 1. Okay. Okay, game. Ready? Psalms 23, verse 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. Yun mali. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yeah. 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 Though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear. I will feel no evil. I will not fear. For you are with me. For you are with me. Your Your rod rod and your staff, they comfort me. You have prepared a table before me in the presence of my enemies. You You anoint my head with oil. My cup cup runs over. Surely, your goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Yes! Amen. Okay, tanyo. Lahat possible, no? Okay, si Nanay, di ba? Nanay Tina, Tagalog pa nung Psalms 91, grabe yun. Oo. And kaya nyo yan kasi alam mo, the more na sinasabi mo, minimemorize mo yung salita ng Diyos, nakakatalino po. Amen. So lahat na nagme-memorize, lalong tumatalino yan. O, sa school nga, pagka assignment, hindi na kayo makakatulog, di ba? So dapat ganun din yung attitude natin pag Word of God. Okay, dahil Word of God, yung atin po ditong sabik sa presensya mo, kapareho lang yan ang sabihin mo, babad sa presensya mo. Oo. So in conclusion, ang tinuro sa atin ni Pastora Bless sa last Sunday, kung di tayo magbababad, ikaw din. Sabi mo sa katabi mo, manage your anointing. Okay, so ngayon gabi tayo ay blessed kasi tayo ay pangungunahan ng MWF at ang magtuturo po sa atin, let's all welcome Sister Delia Halili. Salamat po, Pastora. Kakunti tayo, no? Nalulungkot kayo. Ako hindi. Ako hindi, okay lang. Wala pang live stream. Oo, okay lang. Ay, meron ba? Ay, patay tayo. Sorry po. Sorry po, North Carolina. Throwback Sunday muna tayo. Yan. Yung pong tinuro ni Pastora Bless, akala ko po yung aking ituturo ngayon ay ang tawag yan, ma-disregard. Kasi pinapanood ko po yung umpisa ng turo ni Pastora Bless ay, nandoon na lahat yung sinabi ni Pastora Bless sa umpisa pa lang. Pero hindi pa po ako nagpapacheck. Hindi ko pa po pinapacheck nung time na yon. Napakaganda naman po nung tinuro ni Pastora Blessa. Ibibigay ko na po yon yung unang tinuro niya na nandun din po sa mga nakuha ko, yung meaning ng anointing. Ano ba yung sinabi ni Pastora Blessa? Yung nagsasabi dyan na, ba't nagpunta sa CR? Yung nagsasabi dyan na, pastora ko yan. Inaanak ko yan. Yan. Sabi ni Pastora Blessa dun sa lesson niya nung Sunday, ang anointing daw ay, saan ba yun? Declared chosen by God. Anointed person, declared chosen by God. Ang anointing po daw ay consecrating a chosen person by God through continuous application of oil. Yan po ang kay Pastora Blessa. Na pinamagatan niya pong anointing in action. Ang sa akin naman po ay
maintaining anointing. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa maulang gabi. Narito po kami, Panginoon, kahit na iilan kami ay isasalaysay namin sa iyo, Panginoon, ihahayag namin, Panginoon, kung ano po yung dapat naming malaman. Sa mga parating pa lang po, ingatan niyo sila at gabayan hanggang sila ay makarating sa aming piling. Maraming salamat po. Sa iyong pangalan lang namin itinataas ang lahat. Amen. Yan. So, hindi ko na po uulitin yung meaning ng anointing kasi sinabi na po yun ni Pastora Blesa. Pero meron po akong sariling meaning ng aking anointing. Ang sa akin po ay, sa English po ay, is the indwelling presence of the Holy Spirit in the life of a believer. Ibig pong sabihin, pananatili o pagtira ng Holy Spirit sa isang mananampalataya. Paano at kanino po mananatili ang anointing? Kanino po ba nagaganap ang mga anointing na ito, yung anointed person? Sabi po dito ay, ang lahat ng mananampalataya na may dalisay, malinis, busilak na puso, at matibay ang pananampalataya. Tayo po ay mga anointed kung tayo po ay ganun. Ito po ang pananatili ng anointing, kaya dapat nating ugaliin o sanayin ang ating pananampalataya ng mahigpit, strict and carefully, at hindi nag-aalinlangan o ikinahihiya ang pagpapahayag o pagpapatunay ng salita ng Diyos. Kasi kung nagpapahayag po tayo at hindi naman natin masabi yung, ayun po ang magbibigay ng anointing sa atin o andun po sa taas. Yun po ay isang bagay na hindi dapat kasi hindi po natin mabigkas ng hayagan. Itinuturo pa natin, sino po ba yung nasa taas? Iba na po yung nasa taas eh. Parang kisame lang po yun eh. Di ko po alam, baka may bumagsak na butike o madumihan pa kayo ng butike. Yan po. Sabi po sa Lucas 4:18, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya na at sa mga bulag na sila ay makakakita na upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiin. So, sa pagpapahayag po ng ating mga salita, makakalaya na po yung mga bilanggo. Siguro po, ilan sa atin ay kasama dun sa mga bilanggo na yon na hindi pa malaya. Pero once na nagpahayag tayo ng salita, na hindi natin kinahihiya, mahigpit at carefully, tayo po ay nakapagpapahayag ng maluwalhati at nagpapatunay tungkol sa Diyos. Sabi naman po dito, yung isa ko pong nakita nga dapat malaman is how to increase our anointing. Meron po palang sikreto na para mapataas natin o mapahalagan yung ating anointing. Meron po pala diyang sikreto. Alam niyo po ba kung ano yung sikreto na yon? Secret nga eh. Secret po yun. Sabi po dito, the secret to increase our anointing is spend much time in God's presence. Yan. Mag-spend po tayo ng maraming oras sa Panginoon. Gugugulin po natin yung mga oras natin na sinasayang latang natin sa paglalaro sa cellphone. Ouch. Wag na po natin doon sanayin. Ako po ay nabihag na noon yung paglalaro. Pero hindi po maganda. Kaya ang sabi po dito, yung po pala yung isang sikreto, spend much time in God's presence. Paano daw po? Paano yung pag-spend na yon? Yung much time sa presence ni Lord. Meron po ako ditong 3 bagay na how to spend much time in God's presence. Ang una po ay read the Bible. Sa pagbabasa natin po ng Bible ay mas lalawak po yung ating kaalaman. At
sa ating pananampalataya. Makakapagpahayag po tayo kasi hindi naman po tayo pwedeng magpahayag ng basta lang tayo magsasalita kung ano-ano lang yung sasabihin natin. Kailangan po meron tayong pinagbabasihan. So doon po natin gugugulin yung ating oras para po much time sa presence po ni God. Sabi po dito sa Read the Bible, sabi po sa 1 Timothy 4:13, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral, pagtuturo, hanggang sa ako'y dumating. So wag po tayong titigil. Yung pag-spend po ng time ay hindi lang po para sa atin. Magpahayag po tayo ng salita ng Diyos, dalhin po natin kung saan-saan. Sabi nga po, magpahayag tayo simula dito hanggang sa dulo ng daigdig. Dadalhin po natin yung kanyang salita para po natin maipahayag. Yun po yung isang sikreto ng pag-spend po ng time. Ang pangalawa po ay talk to God through prayers. Di ba po pag nananalangin tayo, yun na po yung time na tayo ay nakikipag-usap sa Kanya. Through prayers, ito ang magiging paraan na tayo ay mas mapapalapit sa Diyos. Through prayers, ito ang ating magiging patnubay. Through prayers, humahad lang ito upang tayo ay magkasala. Kasi yung mga pinapanalangin naman natin, hindi naman panalangin na kung ano-ano lang. Kung mga walang kwentang panalangin, mga walang kabagay-bagay. No? Kaya ito po ay nandito po sa Talk to God through prayers. Ang pangatlo po, sit quietly with God to experience His peace. So, upo po ba tayo sa katahimikan, kausapin natin, nandun na din po yun, kausapin ang Lord. Pero sa katahimikan po, sabi po kasi, God meet His people in silence. Sa katahimikan po tayo kinakatagpo ng Diyos. Hindi po sa oras ng pagmamarites, pagkukwentuhan sa labas, paggala sa loob ng kung nasaan man tayo, sa mall. Hindi po tayo doon kinakatagpo ng Lord. Wala po doon si Lord. Hindi ko po alam kung sumusunod sa inyo para hilahin na kayo palabas. Pero sabi po sa 1 King 19:12, pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. So hindi po sumasabay ang Panginoong Diyos sa kaguluhan. Sa pagkidlat po, wala po siya doon. Bakit po ba natin tinatawag ay Diyos ko po, kumidlat na naman. Huwag niyo na pong tawagan, wala po siya doon. Pagkatapos po ng kidlat, doon niyo po siya makakapanayam. Pagkatapos ng lindol, ng mga sakuna, hindi po doon sa oras na yon. Pero tinatawag po natin siya. Kaya lang, sabi nga po ay, wala siya doon. Pagkalipas pa po ng lindol at kidlat. Ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Po, sabi naman po sa 1 Samuel 3, sa 3-4, si Samuel naman ay natutulog sa templo sa may kaba ng tipan nang magmamadaling araw na. Siya'y tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel. So pag natutulog po ba kayo, may tumawag sa inyo, si Lord po ba yon? Hindi po kayo gigising Lord kasi gusto ni Lord, mapayapa tayo eh. Pag hindi po tayo mapayapa, hindi po tayo kakausapin ni Lord kasi kung ano-ano lang po yung maiisip natin. So sa kapayapaan, sa paglipas ng ating pamamahinga, ng ating katahimikan, doon po natin matutunghayan ang Panginoong Diyos. Sa katahimikan natin mararanasan ang ating kapayapaan. Bilis ko po, nasa conclusion na po kasi ako. Doon naman po sa may conclusion, sa aking conclusion, meron po akong 3 keys in honor, susi po, 3 keys in honoring anointing in our life. Yan. Dapat din nating parangalan o dakilain ang anointing sa ating buhay. Number 1 po, abide in Him. Manahan daw tayo sa Kanya, manatili tayo sa Kanya, mamalagi tayo sa Kanya. Kasi sabi po sa Juan 15:4, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo.
Hindi makakapamunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Totoo naman po yun. Kung tayo po ay nakahiwalay na, kahit na sa literal po na puno, pag tayo po ay naputol na, di na po kayo tutuloy mamunga. Matutuyot na po kayo hanggang sa mamatay na kayo at igatong na lang po tayo. Pang ano na lang po tayo, pang luto na lang. Sabi po kasi doon ay manatili tayo sa Kanya upang parang alam ang anointing, para malaman ng alam ang sa anointing sa ating buhay. Manatili lang daw po tayo sa Kanya. Sa number 2 po is, continue being rooted in Him. Yung sa Kanya pong mga salita, yun lang po yung ating pag-uugatin sa puso natin. Pananatilihin pa din yun natin sa puso natin. Yun ang ipinamumuhay natin na nasa atin, mga dinadala natin, mga nahahayag pa rin sa atin, mga nabasa natin, nasa salita ng Diyos. Sabi po sa Colossians 2:7, manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mananatili pa rin po. Isasalig natin yung ating buhay sa Kanya, ang mga pananampalatayang ituro sa atin, lagi tayong nananampalataya sa Kanya at higit sa lahat po, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Ang papasalamat po natin ay, dapat po yun po yung una nating babanggitin yung pasasalamat natin, lalo na po yung pag nagising tayo sa umaga. Thank you, Lord. Nagising tayo ulit. Ang number 3 po is full obedience. Alam naman po natin yon na buong puso tayong pagsunod, walang pag-aalinlangan. Walang pag-aalinlangan pagsunod. Sabi po sa Acts 5:29, ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Totoo naman po yun. Hindi po tayo sumusunod sa tao. Ang Diyos po ang lahat ng ating sinusunod sapagkat siya po yung ating tagapagligtas. Wala pong sino mang makakapagligtas sa atin, kundi ang Diyos lamang. And to sum all of these three keys in honoring anointing, sabi po dito is, never stop desiring the presence of God in our life. The most valuable essence in maintaining God's anointing. Yun po ang pinakasam ng 3 keys na yon. At syempre po kung may conclusion ako, dito na po ako magtatapos sa aking application. Panatilihin natin kung ano ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Magandang gabi po. Gusto niyo ba magrema? Hallelujah. Grabe, no? Gusto ko yung sinabi ni Sister Del na yung presence of the Lord tsaka yung para maintain natin yung ating anointing wala dun sa mga grupo or mga bagay na ginagawa na hindi nakaka-glorify sa Lord. Katulad nung mga marites nga, ano pa yun, yung ang pinag-uusapan ay kaguluhan kaysa pag-usapan ng katahimikan. Okay? Well, let me just clarify some things lang po na ang presensya ng Diyos, alam natin everywhere, no? At alam niyo po ba, even yung ang voice daw ni Lord is andoon sa kidlat, sa thunder. Meron po diyang sinasabi sa Biblia. Ang sinasabi lamang po ni Sister Del doon ay yung kapag kakaguluhan, hindi yung sasabi mo, ay, andyan ang Diyos. Paano mo maririnig nga naman yung presence ng Lord kung ang focus mo dun sa kaguluhan. Okay? Pero sa Bible po, nagsasalita ang Diyos through kidlat. Kaya minsan tayo ang tumahimik. Yung sinasabi, still small voice of the Lord. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, katulad yan, may bagyo, mararamdaman mo yung still voice of the Lord. Nangungusap siya. And again, to sum up yung mga tinuro sa atin, ang ganda kasi we need to honor the Lord kasi yung ipinagkaloob niya sa atin, ibang klase, no? I-desire natin lagi na, Lord, hindi ako mawawala doon sa ipinagkaloob mo sa aking anointing. Kasi yung ba mawala yung anointing nyo? Wag. Okay? And of course, the Lord, of course, will not dwell in sins.
Yun, yung kasalanan po. Kasi hindi pwedeng magsama sila lagi, yung kasalanan at yung kabanalan ng Diyos. Kaya kung sasabihin mo na, ay, may anointing ako, pero ang buhay mo ay kitang-kita na inilulugmok mo or pinapractice mo kasalanan, napaka-imposible po nun. Because the Lord cannot compromise Himself because He is a holy God. Amen. Maaga po tayong natapos ngayon. Ang gusto lamang po natin, itong mga susunod na panahon, siguro inaayos lang po yung mga kalsada. Ang dami pa rin baha, Please stay home, yung mga estudyante. This is the time to, spend time with the Lord. Yung unang-unang sinabi sa atin ni Sister Del ngayon, magbasa tayo ng maraming salita ng Diyos. I-enjoy natin, sarap-sarap matulog. Totoo naman po yun, walang kaplastikan, di ba, ang sarap matulog. Pero wag naman pong 24 hours na sa higaan ka. Buklat-buklat din, pray din, sumama sa 365 days. Parang na-guilty ako doon kasi, bukas meron. Kasi yung bahay namin, nasa taas ang baha. Alam niyo ba yun? Nasa second floor nagsisimula yung baha. So, kami ni Pastora Blessa, hindi kami yata natutulog sa gabi. Tulog kami sa umaga. Okay? And mapagpalang gabi sa bawat isa, tayo magkaloob sa Lord. Let's pray. Pag-pray natin po continuously ang aming NWF. Salamat sa 365 days dahil araw-araw ipinapanalangin yung ating mga delegates. Lahat ng problema, lahat ng na-encounter pa nila sa aming lahat sa preparation na ito. Sa Sunday na po yun, Pagkatapos ng first service, dala na po natin, gamit natin, tayo aalis na. Okay, sige, tayo po tayong lahat. Ihanda rin po natin ang ating mga kaloob sa Panginoon. Let's all pray. Panginoon, salamat po kasi ikaw po ang nagkaloob sa amin ng anointing na ito. At naniniwala kami, O Lord Jesus Christ, that you are the anointed one. Ipinahiram mo rin po sa amin ito, ipinapagamit mo rin po sa amin ito. Na kami, ang pangako mo ay magiging anointed din, Panginoon. That whatever we do, wherever we go, Panginoon, ay mapapatunayan namin na totoo ang iyong salita. We can do even greater things dito sa lupa kasi yan po ang pangako mo. Panginoon, dalayan ko na kami po ay maging maingat sa lahat po ng ginagawa namin sa aming buhay. Kami po talaga ay lalakad ng merong pagsunod sa iyo upang kahit saglit, Panginoon, ay hindi kami mawala sa iyong presensya. Kahit saglit, yung anointing na ipinapagamit mo sa amin ay hindi po masayang. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Nalangin ko, Panginoon, na patuloy na mararanasan namin, Panginoon, ang kabutihan mo, Lord, sa mga susunod-sunod na araw na kami po'y nakakaranas ng mga pag-ulan, bagyo at baha. Panginoon, dalayan ko na lagi mo kaming sasamahan, lagi mo kaming protektahan at iingatan. Maraming salamat po, Panginoon. At sa aming pong pagkakaloob ngayong gabi, Panginoon, patuloy na ito po ay nag-welcome lang ng mga blessings to continuously flow sa aming buhay. Salamat po dahil nakita namin ang susi upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng napakarami pang biyaya, hindi lamang sa mga bagay na material, kundi sa mga bagay habang kami sumusunod sa iyong salita, ay binibless mo, Panginoon, ng lahat ng aspeto ng aming buhay. Lord, purihin ka, ikaw po ay mataas, maging sa aming pag-uwi, Panginoon, ikaw po ang hinihingi namin, iyong maanghel ang sasama sa amin upang kami ingatan at makarating sa aming kani-kaniyang tahanan ng payapa at ligtas, O Lord. We give you back all the praises and all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, so tulong na lang po tayo. Yung tawag dito, okay, worship team, medyo ayusin po natin, itaas. At baka may humahabol pa po na bagyo. Ayan, maraming salamat po.